Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nakiramay ang ilang ahensya ng gobyerno sa mga biktima ng malagim na insidente sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver noong Sabado ng gabi, oras sa Canada. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakahanda silang magpaabot ng anumang tulong sa mga biktima. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang DFW Office sa Philippine Consulate General sa Vancouver at sa mga otoridad. Maaaring tumawag ang mga pamilya ng mga OFW sa Vancouver at Western Canada sa DMW OWA Hotline 1348 at sa iba pang numero nito. Nagpaabot din ang Commission of Filipinos Overseas ng pakikiramay sa mga biktima at iba pang naapektuhan ng trahedya sa Filipino-Canadian community. Nananawagan si CFO Secretary Dante Ang II na maging mahinahon habang iniimbestigahan ang sitwasyon. Nagpapasalamat din siya sa suporta ng mga taga-Vancouver sa mga Filipino sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. 11 ang namatay at ilang dosena ang nasaktan ng araruhin ng sasakyang ang pinagdarausan ng Lapu-Lapu Day Block Party. Naaresto ng mga pulis ang sospek na kinilalang si Kai G. Adamlo, 30 anyos at ngayon nahaharap sa 8 kaso ng second-degree murder. Tiniyak ng mga otoridad na walang kinalaman sa terorismo ang insidente. Iginiit ng Pilipinas ang soberanya nito sa mga isla ng Pag-asa Island at sa katubigan sa paligid nito. Pinangunahan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group ang isang interagency maritime operation sa West Philippine Sea noong Linggo ng umaga. Ginawa ito para ipakitang hindi totoo ang ipinagkakalat ng China na nasakop na nito ang isa sa mga cay o maliit na isla ng Pag-asa Island. Ayon sa National Task Force West Philippine Sea, nilibot ng 4 na grupo ang K1, K2 at K3 kung saan naobserbahan ang illegal na pagpapatrolya ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ayon sa NTF-WPS, ipinapakita ng Pilipinas na may karapatan itong igiit ang jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Bukod dito, pinagtatanggol aniya ng Pilipinas ang teritoryong pangtubig nito batay sa pandaigdigang batas at bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Tiniyak nitong patuloy na ipaglaban ng gobyerno ang soberanyang karapatan at pamamahala sa mga teritoryo nito. Nangako ang gobyerno na palalakasin ang mga programang panlipunan nito para labanan ang kahirapan at kagutuman. Sinabi ito ng Malacanang bilang tugon sa survey ng Strat-Based Social Weather Station ngayong Abril kung saan 55% o 15.5 milyong pamilya ang nagsabing naghihirap sila. Tumaas ang bilang na ito mula sa 14.4 milyon na pamilya noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, siniseryoso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng administrasyon ang ganitong klaseng ulat. Naunaan niyang sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na agresibong usapin ang kahirapan lalo na't naapektuhan ng inflation at pabago-bagong presyo ng bilihin ang serbisyo at pananaw ng tao sa sarili kung naghihikahos ba sila. Sa kabila nito, tiniyak ni Castro na pinapalawak ang mga programang tutugon sa mga isyu ng kahirapan at kagutuman. Halimbawa nito, ang programang 20 pesos kada kilong bigas, gayon din ang walang gutom program ng DSWD, Pantawid Pamilyang Pilipino program at School-Based Feeding program. Giit ni Castro, sisiguraduhin ng administrasyon na makakarating ang mga programang mag-aangat sa mga Pilipino sa mga talagang nangangailangan. Pinaplano ng Department of Agriculture na ilunsad ang programang 20 pesos kada kilong bigas sa lalawigan ng Cebu sa umpisa ng buwan ng Mayo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa Cebu isasagawa ang pilot launch ng bentahan ng murang bigas sa Visayas.
Nasa 600,000 sako ng bigas ang ilalaan para sa Cebu, kung saan sisimulang ibenta ang murang bigas sa Mayo 1 o sa unang linggo ng Mayo. Pinag-aaralan pa kung gaano karaming bigas ang ilalaan sa iba pang lokal na pamahalaan sa Kabisayaan. Maaga namang makakaranas ng tig 20 pesos kada kilong bigas ang mga taga Quezon City sa paglulunsad ng programa sa The Bureau of Animal Industry Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa darating na ikalawa ng Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kasunod ito ng planong initial rollout ng murang bigas sa Cebu sa Mayo 1. Ang tig 20 pesos kada kilong bigas ay pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong kampanya at bahagi ng pagsisikap ng kanyang administrasyon na mabigyan ng murang bigas ang publiko. Bawat pamilya ay makakabili ng hanggang 10 kilong murang bigas kada linggo at 40 kilong bigas kada buwan. Tiniyak ni Chu Laurel na ilulunsad ang programa sa buong bansa. Dumako naman tayo sa balitang pangkalakalan. Nasa 170,000 trabaho dito at sa ibang bansa ang iaalok sa mga job fair na bubuksan bilang paggunita sa araw ng paggawa o Labor Day. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nasa 2,000 kumpanya ang mag-aalok ng mga trabaho sa mga job fair na bubuksan sa 70 lugar sa bansa, kabilang ang ilang piling malls. Posible pa aniyang madagdagan ng mga iaalok na job opening. Inaanyayahan ni Laguesma ang mga Pilipinong walang trabaho at mga naghahanap ng mas magandang trabaho na lumahok sa mga gagawing job fair. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.94 milyon ang mga Pilipinong edad 15 pataas na walang trabaho noong Pebrero. Nasa 49.15 milyon naman ang mga Pilipinong may trabaho sa kaparehong buwan. Samantala, pinag-aaralan ng Board of Director ng San Jose del Monte City Water District sa Bulacan na maagang tapusin ang joint venture agreement nito sa water provider na Prime Water Infrastructure Corporation. Ito'y bilang tugon sa crisis sa supply ng tubig na nararanasan ng libu-libong residente sa syudad. Batay sa reklamo ng mga residente, bukod sa ilang linggo ng mahihina o halos walang tubig, pinuna ng tila kawalan ng aksyon mula sa Prime Water para ayusin ang kanilang serbisyo. Noong Disyembre, naglabas ang Water District Board ng resolusyon na pinapanigan ang hiling ng ilang barangay na palitan ang water service provider ng lungsod. Nakatutok naman ang pamahalaang panglungsod sa pagmomonitor laban sa pagkalat ng waterborne disease, pati ang pagpapamahagi ng tubig na maiinom. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming webpage, pna.gov.ph o aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinalalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Arbia Barcoso. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.